Ito, yung babaeng naka-itim. Ay, si Boholan na Lakwatsira yata yan. Naiyak yan siya. Pero ang na-identify talaga na very close friend talaga ni Ate Charing. Yan si Madam Wakwak. Pero inyo guys, yung ginawa ito ni Madam Wakwak, binibigyan pa nila ng mga negative na mga komento. Diyos ko naman, huwag kayong maganyan guys kung sino man sila nagsasalita o nagko-comment o nagbabash kay Madam Wakwak. Si Madam Wakwak talaga, kahit anong gagawin natin, nasa kanya ng lahat ng social media. Facebook account, Facebook page, TikToker, YouTube, creator, vlogger, digital creator. Lahat ng kilos niya, lahat ng ginagawa niya, naka-video at naka-vlog talaga yan. Oo, nandyan talaga yan sa kanyang mga social media. Binibigyan niyo pa ng meaning. Diyos ko, kung tutuusin talaga guys, kung nasubaybayan talaga niyo si Madam Wakwak, nagbibinta pa yan ng mga bagoong para lang tulong kay Ate Charing nung siya'y nagkasakit pa. Yes, financial, physically, yan ang support ni Madam Wakwak sa kanya. Ngayon, may nabasa na naman ako. Biniltahan sila ni Madam Wakwak ng salita. O tingnan nyo guys, ahaba kasi ang kwento. Pagka, na binabas ninyo si Madam Wakwak. Si Madam Wakwak guys, kung tutuusin, alam niyang ginagawa niya. Wala tayong magawa. Kung gawin niyang content niyan or ano pa dyan, wala tayong magawa guys. Choice niya yan. Anyway, hindi naman masama yung ginawa niya. Kung nagkapera sa dyan, malay natin, walang nakakaalam. Naitulong niya pa rin yan kay Ate Charing. Mayroon pang naiwan na mga mahal sa buhay si Ate Charing. Mother niya, or mga kapatid niya ba, kung sino man yan. Posible yan. If ever mayroon silang kailangan tulong, talagang babanggitin at lalapitan talaga nila si Madam Wakwak para maghingi ng tulong. Kasi si Madam Wakwak, partner rin yan sa family ni Ate Charing. Yes, isa na yan siya sa kapamilya kumbaga. Oo. Kaya Diyos ko, ang dami pa nagsasalita. Wala na kayong magawa guys kasi si Madam Wakwak, mapera talaga yan. Ano pang gusto natin? Kung gusto nyo na si Madam Wakwak magkapera, ay hindi pangyari yan. Kasi si Madam Wakwak, grabe yan sa racket sa buhay. Magaling yan maghanap buhay. Magaling yan sa financial. Kaya nga, wag na ninyong titirahin pa o ibabash pa ninyo. Wala kayong magawa dyan guys. Maniwala kayo sa hindi. Kasi mapahiya lang kayo kung papatulang kayo ni Madam Wakwak. Oo. Wala tayo sa katiting na kanyang naitulong sa pamilya ni Procurata. Kaya nga sabi ko, kung sino-sino ng mga taong nai-involve, pati na yung mga immediate family ni Ate Cha na parang nai-involve na rin. Kung tutuusin guys, hindi ko alam bakit tinitira niyo si Madam Wakwak. Kung may galit kayo kay Madam Wakwak sa ibang paraan, wag naman isabay ninyo dito kay Ate Charing. Imbes kay si Ate Charing na wala na, imbes kay ating isupport pa rin, ipagpatuloy pa rin, pati yung YouTube channel ni Ate Charing, parang mayroong na nakikialam. Ay Diyos ko, wala kayong magawa guys. If ever mayroong problema sa YouTube channel ni Ate Charing, si Madam Wakwak pa rin ang lalapitan nila. Kasi si Madam Wakwak, kabisado niya na ang YouTube. Alam niya. Oo. Maraming nagre-request kay Madam Wakwak sa family ni Ate Charing na ipakita talaga ang katawan ni Ate Cha, yung burol niya talaga yung mukha. Ibawal nga yan sa community guidelines sa YouTube. Kaya hindi magawa ni Madam Wakwak. Pero si Madam Wakwak nag-volunteer pa rin na gusto niya maipakita kung talagang nais ninyo. Ang gagawin niya is i-privatize niya sa kanyang messenger lang mismo kung gusto niyo makita. Marami pa rin nagbabash tungkol dyan. So, wag naman sana guys.
Kasi wala tayong magawa, wala tayong tawag dito, masabi ka sa kabutihan na nagawa ni Madam Wakwak. At saka si Inday Ngapil hindi ko masyadong nakikita dito. At saka yan si Balbakwa Queen. Pero ito talaga si Madam Wakwak. Yes, yan talaga silang lagi magkasabay. Every time nagpunta yan ng Cebu, talaga nagkikita yan sila ni Ate Charing. So ngayon, nawala na si Ate Charing. Hindi natin alam kung ano ang adjustment nila sa bawat isa. Di ba? Oo. Meron nga dyan guys na one time sa vlog ni Madam Wakwak. First time niya umuwi ng Cebu. And then, wala na nga si Ate Charing. Ngayon, tumuloy siya sa isang hotel sa Cebu. Sus na, pati ako natakot ako guys kasi ako lang isa sa bahay noon at malapit na mag-aalas 6. Kasi sinabi kasi ni Madam Wakwak na tingnan natin guys kung magparamdam ba daw si Ate Charing dyan sa hotel. Ay ako din na parang natakot din ako. Oo, napifeel ko ba na kasi nga hindi ako kilala ni Ate Charing, hindi ko rin siya nakita ng personalan. Ako, nakilala ko siya, si Ate Charing, for sure, hindi niya ako kilala. Pero since na-affected ako sa kanyang mga vlog, ayun, yun na nga, nag-offer kami ng mas para sa kanya. Pareha ang istorya namin ni Inday Ngabil. Mayroon isang paru-paro na kulay brown na malaki. Oo. Yun din ang nangyari sa akin nung time na yun, linggo. Nag-mass offering kami for the soul of Lucio Procurata as Ate Charing. Kaya na, sabi ko nga, nagpaparamdam pa rin yan si Ate Charing. Kaya nung time na yun, ay nasa simbahan, hindi ako natakot kasi maraming tao. Yun lang yung sinabi ni Madam Wakwak doon sa hotel, baka daw magpadamdam si Ate Charing. Ay, na-feel ko din guys na parang natakot ako ba in the sense na na-feel ko talaga na si Ate Charing parang nakikita, parang na-feel ko talaga na baka magpahiwatig din siya o sa kanyang mga followers. O kaya ganun. O. Kaya guys, pakiusap na lang, huwag na tayo magbigay ng kung ano-ano pang masamang na hindi maganda sa damdamin ng bawat isa, lalong-lalo na kay Ate Charing. At saka, kung gagawa kayo ng content, natural lang, yung happy content lang, walang siraan. Oh, walang ganun. Dapat nga, updated tayo sa mga pangyayari ngayon sa buhay, kalagayan ng pamilya ni Ate Charing. Ayan, si Madam Wakwak, nag-offer niya ng yung kantang inaawit niya, yung that's what friends are for. Yun, oo. Oo, talaga. Masarap pakinggan, ang ganda ng music. Kaya guys, thank you for watching this. Don't forget to like and subscribe to my channel.